Dear Admin, ako po si Lena, 26 na taong gulang at tubong Leyte. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng buhay ko dahil hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang mga pinagdaanan ko bilang isang OFW, hindi ko pa rin maiwasang mapaluha. Marami ang nagsasabing maswerte raw ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa dahil kumikita ng dolyar o mas malaking pera kaysa sa Pilipinas. Pero hindi nila nakikita ang mga gabing umiiyak kami sa katahimikan, ang pangungulilang pilit naming nilulunok at ang mga sakripisyong hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Sana po ay maibahagi ninyo ang kwento ko dahil naniniwala akong marami ring katulad kong piniling lumayo, hindi para yumaman, kundi para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga taong pinakamamahal namin. Bata pa lang ako, ay hindi na naging madali ang buhay namin. 12 taong gulang ako nang bawian ng buhay ang nanay ko dahil sa cancer. Simula noon, parang kasabay rin niyang nawala ang dating masayahin naming pamilya. Ang tatay kong si Ramon ay unti-unting nalulong sa alak at kung sino-sino ang naging barkada. Ilang taon lang ang lumipas ay nag-asawa siyang muli. Ang napangasawa niya ay si Lorna. Noong una ay inakala kong magiging pangalawang ina siya sa amin. Pero habang tumatagal ay lalo kong nararamdaman na para kaming pabigat sa kanya. Halos araw-araw ay may maririnig kaming reklamo, paninisi at panlalait. Kapag may konting pagkakamali kami ng dalawa kong kapatid na sina Angela at Noel, para bang napakalaki na agad naming kasalanan. Unti-unti kaming nasanay na manahimik na lang kaysa sagutin siya. Maliit lamang ang bahay namin sa isang liblib na barangay sa Leyte. Gawa iyon sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. Kapag tag-araw ay parang pugon sa init, pero kapag tag-ulan naman ay halos hindi kami makatulog dahil sa ingay ng ulan na tumatama sa bubong. Mas masakit pa roon ang katotohanang halos taon-taon ay binabaha ang lugar namin. Kapag malakas ang ulan, pumapasok ang tubig sa loob ng bahay at nagliliparan ang mga gamit naming kakaunti na nga lang. Madalas kong makita sina Angela at Noel na magkayakap habang nakaupo sa ibabaw ng lumang mesa para lang hindi mabasa ng baha. Tuwing nakikita ko yon, palagi kong ipinapangako sa sarili ko na balang araw ay maililipat ko sila sa mas maayos na bahay. Dahil panganay ako, maaga akong natutong magsakripisyo. Hindi ko na itinuloy ang pangarap kong makatapos ng kolehiyo. Pagkatapos kong mag-high school ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko. Naging kahera ako sa maliit na tindahan, naging tindera sa palengke, at naging kasambahay rin sa kalapit na bayan. Kahit maliit ang kinikita ko, masaya na ako basta may naiaabot kina Angela at Noel para sa kanilang baon at school projects. Napakasisipag ng dalawa kong kapatid. Madalas silang mapabilang sa honor students at kahit luma ang kanilang mga gamit ay hindi ko sila narinig na nagreklamo. Ang tanging pangarap lang nila ay makatapos ng pag-aaral para balang araw ay matulungan din nila ako. Ang problema, habang nagsusumikap kaming tatlo, ay lalo namang lumalala ang bisyo ng tatay namin. Kung may kaunting perang dumarating sa bahay, nauuwi lamang yon sa alak at sugal. Kapag wala na siyang maubos, mangungutang naman siya sa mga kapitbahay. Minsan pa nga ay pati mga appliances na naipundar ng nanay ko, noon ay isa-isang naisangla. Kapag sinasabihan ko siya na isipin naman kaming magkakapatid, ako pa ang sasabihang walang utang na loob. Mas masakit pa roon, si Lorna pa ang laging kumakampi sa kanya at sinasabing anak lang daw ako, kaya wala akong karapatang makialam. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal para kina Angela at Noel, bago sila pumasok sa paaralan, bigla na lamang may malakas na kumatok sa aming pinto. Pagbukas ni Lorna ay bumungad ang pinagkakautangan nila. Mainit na mainit ang ulo nito at paulit-ulit na sinisingil ang perang ilang buwan
ng hindi nababayaran. Narinig kong sinasabi ni Lorna na wala silang pera at maghintay na lang daw dahil malapit na akong umalis papuntang Macau. Lalo akong nanlumo nang marinig kong ipinagmamalaki pa niyang kapag nakapag-abroad na ako ay siguradong mababayaran na lahat ng kanilang utang. Pakiramdam ko ay hindi na ako anak sa bahay na yon, kundi isang bangkong hinihintay nilang magbukas. Nang makaalis ang naniningil, ay kinausap ko ang tatay ko. Sinabi kong kapag natuloy akong makapagtrabaho sa Macau, sana ay gamitin nila ng maayos ang perang ipapadala ko. Pinaalalahanan ko silang unahin ang pag-aaral ni na Angela at Noel at huwag nang dagdagan pa ang mga utang. Tumango lamang si Tatay Ramon habang hawak ang bote ng alak. Si Lorna naman ay ngumisi lang at sinabing huwag ko raw silang turuan kung paano gastusin ang perang. Ako rin naman ang magpapadala. Doon ko unang naramdaman ang takot. Takot na baka hindi mapunta sa mga kapatid ko ang lahat ng paghihirap na pagdaraanan ko sa ibang bansa. Ilang linggo ang lumipas ay dumating na rin ang araw ng pag-alis ko. Hindi ko malilimutan ang mahigpit na yakap ni na Angela at Noel. Pareho silang umiiyak habang paulit-ulit na sinasabing huwag na lang daw akong umalis dahil kaya naman daw nilang magtiis. Pero alam kong kapag nanatili ako sa Pilipinas, baka hindi na sila makapagpatuloy ng pag-aaral. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay at nangakong gagawin ko ang lahat para balang araw ay makapagtapos sila ng kolehiyo. Sinabi ko rin na balang araw ay magkakaroon kami ng sariling bahay na hindi napapasukin ng baha at hindi na nila kailangang matakot tuwing sasapit ang tag-ulan. Mahaba ang naging biyahe ko papuntang Macau. Habang nakatanaw ako sa bintana ng eroplano, hindi ko mapigilang maiyak. Pakiramdam ko ay iniiwan ko ang kalahati ng puso ko sa Pilipinas. Paulit-ulit kong tinitingnan ang larawan naming magkakapatid sa cellphone at iyon lang ang naging sandigan ko para magkaroon ng lakas ng loob. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na konting tiis lang, balang araw ay makakauwi rin akong may magandang naipon at may maipagmamalaking naabot. Pagdating ko sa Macau, ay agad akong sinalubong ng agency at dinala sa bahay ng magiging employer ko. Malaki ang bahay at napakalinis kumpara sa nakasanayan ko. Nakilala ko ang amo kong lalaki na magalang at marunong ngumiti. Magiliw niya akong tinanggap at ipinakilala sa kanyang asawa na bagong panganak pa lamang. Sinabi niyang kailangan ko lang maging matiyaga dahil medyo sensitibo pa raw ang kalagayan ng kanyang asawa matapos manganak. Naisip ko noon na baka normal lang yon at mabilis din kaming magkakasundo. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang maghanda ng almusal. Ginawa ko ang isa sa mga paboritong lugaw na itinuro sa akin ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Nang matikman niyon ng amo kong lalaki, ay natuwa siya at sinabing masarap ang pagkakaluto ko. Nagpasalamat ako at naisip kong baka magiging maayos ang trabaho ko roon. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay dumating ang kanyang asawa. Pagkakita pa lang niya sa akin ay malamig na ang kanyang tingin. Nang alukin ko siyang tikman ng pagkain, bigla niyang itinulak ang mangkok. Tumapon ang mainit na lugaw sa mesa at nagkalat ang basag na pinggan sa sahig. Nagulat ako at agad akong humingi ng paumanhin. Kahit hindi ko alam kung ano ang naging mali ko. Sa halip na huminahon ay lalo siyang nagalit at sinabihan akong wala raw akong alam gawin. Habang pinupulot ko ang mga basag na pinggan, doon ko unang naramdaman na hindi magiging madali ang buhay ko sa bansang pinuntahan ko. Hindi ko pa alam noon na ang araw na yon ang simula ng mas mabibigat pang pagsubok na kailangan kong pagdaanan bilang isang OFW. Unti-unti kong nakilala ang tunay na ugali ng babaeng amo ko. Sa umaga pa lamang ay kailangan ng maayos ang lahat ng gagawin ko. Kapag may nakita siyang kahit kaunting alikabok sa mesa o isang basong,
hindi eksaktong nakalagay sa gusto niyang pwesto, agad niya akong pagsasalitaan ng masasakit na salita. Kahit hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat ng sinasabi niya sa wikang Chinese, sapat na ang tono ng kanyang boses para malaman kong galit na galit siya sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalo akong natutong lunukin ang pride ko. Paulit-ulit kong ipinapaalala sa sarili kong hindi ako pumunta sa Macau para makipagtalo, kundi para mabigyan ng magandang kinabukasan sina Angela at Noel. Ang mabuti na lamang ay kabaligtaran ng kanyang asawa ang ugali nito. Kapag wala si Madam sa paligid, ay madalas akong kumustahin ni Sir. Tatanungin niya kung kumakain ba ako ng tama at kung naaayos ko ba ang pagtulog ko. Minsan pa nga ay pinupuri niya ang mga pagkaing niluluto ko dahil naaalala raw niya ang kanyang naging kasambahay noon na isa ring Pilipina. Tuwing naririnig iyon ni Madam ay lalo naman siyang sumisimangot. Pakiramdam ko ay bawat papuring natatanggap ko ay lalo lamang nagiging dahilan para pag-initan niya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagtingin sa akin, gayong ginagawa ko lang naman ang trabaho ko ng maayos. Lumipas ang halos 2 buwan na ganoon ang takbo ng buhay ko. Bahay at trabaho lang ang mundo ko. Hindi ako halos lumalabas, maliban kung may ipinabibili ang mga amo ko. Wala rin akong kakilala sa Macau, kaya tuwing day off ko ay nananatili lamang ako sa maliit kong kwarto, naglalaban ng mga damit at naghihintay na mag-video call ang 2 kong kapatid. Sila lang ang nagpapalakas ng loob ko. Kapag nakikita kong nakangiti sina Angela at Noel habang ikinukwento ang mga nangyari sa paaralan, kahit pagod na pagod ako, ay parang nawawala ang lahat ng bigat ng pakiramdam ko. 1 linggo ng umaga, ipinadala ako ni Madam sa isang grocery upang bumili ng ilang kailangan sa bahay. Pagkalabas ko ng tindahan, ay hindi ko sinasadyang mabangga ang isang babaeng may bit-bit ding mga grocery bags. Agad akong yumuko at humingi ng paumanhin dahil akala ko ay nagalit siya. Ngunit sa halip na sermonan ako, ay ngumiti lamang siya at tinulungan pa akong pulutin ang ilang dilata na nahulog sa kalsada. Nagulat ako nang marinig ko siyang magsalita ng diretsong Tagalog. Napangiti rin ako dahil ilang buwan na rin akong halos puro banyaga ang nakakausap. Nagpakilala siya bilang si Maya. Mahigit 10 taon na raw siyang domestic helper sa Macau. Nang malaman niyang bago pa lamang ako roon, ay agad niya akong tinanong kung kumusta ang naging adjustment ko. Hindi ko na napigilang magkwento, hindi man detalyado. Sinabi kong nahihirapan akong pakisamahan ang aking Madam. Hindi niya ako pinutol habang nagsasalita. Tahimik lamang siyang nakikinig at paminsan-minsan ay tumatango na para bang alam na alam niya ang nararamdaman ko. Pagkatapos kong magsalita ay ngumiti siya at sinabing halos lahat daw ng OFW ay dumaan sa ganoong yugto. Hindi raw madaling makisama sa mga taong iba ang kultura. Pero ang pinakamahalaga ay huwag kong kalimutang alagaan din ang sarili ko. Bago kami naghiwalay, ay ibinigay niya sa akin ang numero niya. Sinabi niyang kapag day off ko raw ulit ay samahan niya akong mamasyal para kahit papaano ay makita ko rin ang magandang bahagi ng Macau. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Para bang matagal ko na siyang kakilala, kahit ilang minuto pa lang kaming nag-uusap. Pagbalik ko sa bahay ng employer ko ay matagal na nawala sa isip ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Madam. Sa unang pagkakataon simula nang makarating ako sa Macau, ay nakaramdam ako na hindi pala ako ganap na nag-iisa. Dumating ang sumunod kong day off at totoo nga ang sinabi ni Maya. Sinundo niya ako sa labas ng building at buong araw niya akong inilibot sa iba't ibang lugar sa Macau. Habang naglalakad kami sa mga makukulay na kalye at namamangha sa mga matataas na gusali, pakiramdam ko ay kahit sandali ay nakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Madalas niya akong patawanin sa mga kwento niya
tungkol sa mga unang taon niya bilang domestic helper. Inamin niyang ilang beses din siyang umiyak noon at gusto nang umuwi ng Pilipinas. Pero tiniis niya ang lahat para sa nag-iisa niyang anak. Habang kumakain kami ng murang pagkain sa isang maliit na food court, napunta ang usapan namin sa aming mga pamilya. Ikinuwento niya na 8 taong gulang pa lamang ang anak niya nang iwan niya ito sa Pilipinas para makapagtrabaho sa Macau. Halos lahat ng kinikita niya ay ipinapadala niya para sa pag-aaral nito. Pangarap daw niyang makitang makatapos ng engineering ang anak balang araw. Napangiti ako at sinabi kong pareho pala kami ng dahilan kung bakit kami nagtitiis sa ibang bansa. Ang kaibahan lang ay 2 kapatid ang gusto kong mapagtapos ng kolehiyo. Nang marinig iyon ni Maya, ay hinawakan niya ang kamay ko at sinabing sigurado raw siyang darating ang araw na ipagmamalaki rin ako ng mga kapatid ko. Samantala sa Pilipinas, hindi ko alam na iba na pala ang nangyayari. Sa tuwing nagpapadala ako ng pera, ay kampante akong iniisip na napupunta iyon sa matrikula, baon at iba pang pangangailangan nina Angela at Noel. Hindi ko alam na halos linggo-linggo pala ay nag-iinuman sina Tatay Ramon at Lorna kasama ang kanilang mga barkada. Tuwing may darating na padala ay parang may piyesta sa bahay. Kapag kinakausap ko sila sa video call, lagi nilang sinasabing kulang pa raw ang ipinapadala ko dahil marami raw gastusin. Dahil wala naman akong ibang mapagtanungan, pinaniniwalaan ko ang lahat ng kanilang sinasabi at lalo pa akong nagsisikap mag-overtime kapag may pagkakataon. Isang gabi matapos ang trabaho ko ay tumawag si Angela gamit ang lumang cellphone ng isa nilang kaklase dahil wala raw signal sa teleponong ginagamit nila sa bahay. Mahina ang kanyang boses at parang nag-aalangan pa siyang magsalita. Tinanong ko siya kung may problema ba sa pag-aaral nila. Una ay sinabi niyang wala. Ngunit maya-maya ay hindi na niya napigilang umiyak. Sinabi niyang ilang beses na raw silang napapahiya sa paaralan dahil hindi agad nababayaran ng ilang school requirements kahit regular naman akong nagpapadala ng pera. Napansin din daw nilang halos gabi-gabi na namang umiinom sina Tatay Ramon at Lorna kasama ang kanilang mga kaibigan. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Ilang buwan akong nagtitiis sa pang-aabuso ng amo ko sa paniniwalang napapabuti ko ang kalagayan ng 2 kong kapatid. Ngunit unti-unti kong napagtanto na maaaring hindi pala yon ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noong mga sandaling iyon. Galit ba? Lungkot? O pagkadismaya? Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko dahil kapag ako ang bumitaw, sina Angela at Noel ang unang masasaktan. Hindi ko pa man alam kung paano ko haharapin ang problema sa Pilipinas. Nagsimula nang mabuo sa isip ko na darating ang araw na kailangan kong gumawa ng isang napakahirap na desisyon para maprotektahan ang kinabukasan ng 2 kong kapatid. Mula nang marinig ko ang pag-iyak ni Angela sa telepono, hindi na ako mapakali. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga sinabi niya tungkol sa hindi agad na babayarang mga kailangan nila sa paaralan. Kahit halos wala nang natitira sa sahod ko matapos akong magpadala buwan-buwan. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng sala, ilang beses akong napapahinto sa ginagawa ko dahil hindi ko mapigilang isipin kung saan nga ba talaga napupunta ang perang pinaghihirapan ko. Ngunit wala akong magawa, kundi ipagpatuloy ang trabaho dahil alam kong anumang pagkakamali ko ay sapat na dahilan para pagalitan na naman ako ni Madam. Pagdating ng katapusan ng buwan, tumawag muli si Tatay Ramon. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay napansin ko na agad ang kanyang pananalita. Halatang nakainom na naman siya. Ang una niyang tanong ay kung naipadala ko na raw ba ang sahod ko. Wala man lang kumusta o tanong kung maayos ba ang kalagayan ko sa Macau.
Nang sabihin kong ipapadala ko yon kinabukasan dahil may binabayaran pa akong utang sa agency, agad siyang nagalit. Sinabi niyang marami raw silang bayarin at may naniningil na naman sa bahay. Hindi pa ako nakakasagot ay narinig kong inagaw ni Lorna ang telepono. Mas matalas pa ang mga salitang binitiwan niya. Sinabi niyang kung hindi raw ako magpapadala agad ay wala silang maipambibili ng pagkain at baka tumigil pa sa pag-aaral sina Angela at Noel. Nang marinig ko ang pangalan ng mga kapatid ko, muli na naman akong nanghina. Alam kong ginagamit nila ang dalawa para mapilit akong magpadala ng mas malaking halaga. Hindi na ako nakipagtalo. Pagkatapos ng tawag ay agad kong ipinadala ang halos buong sahod ko. Naiwan na lamang sa akin ang sapat na halaga para sa personal kong pangangailangan sa loob ng isang buwan. Habang tinitingnan ko ang resibo ng remittance, hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, pero sa isip ko noon ay mas mabuti nang ako ang magtiis kaysa ang mga kapatid ko ang mawalan ng pagkakataong makapag-aral. Ilang araw ang lumipas ay muli kaming nagkita ni Maya sa aming day off. Hindi na niya kinailangang magtanong dahil halata na raw sa mukha ko na may mabigat akong dinadala. Habang nakaupo kami sa isang maliit na parke, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Tahimik lamang siyang nakinig hanggang sa matapos akong magsalita. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at sinabing matagal na raw niyang napapansin na sobra akong mag-alala para sa pamilya ko. Hindi raw masamang tumulong, pero kailangan ko ring matutong kilalanin kung sino ang tunay na nangangailangan at sino ang umaabuso sa kabutihan ko. Hindi ko agad natanggap ang sinabi niya dahil para sa akin, pamilya ko pa rin ang mga yon. Ngunit bago kami umalis, ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Sinabi niyang, "Lena, tandaan mo ito. Hindi mo responsibilidad ang taong ayaw magbago. Ang responsibilidad mo ay siguraduhing hindi masasayang ang lahat ng sakripisyong ginagawa mo." Tahimik lang akong tumango, pero ang totoo ay tumama sa puso ko ang bawat salitang binitiwan niya. Habang unti-unti kong inuunawa ang payo ni Maya, lalo namang lumalala ang sitwasyon sa bahay ng mga employer ko. Napansin kong halos araw-araw ay nagiging irritable si Madam. Kahit simpleng paglalagay ko ng pagkain sa mesa, ay napupunahan niya. Kapag naririnig niyang kinakausap ako ni Sir tungkol sa trabaho, agad siyang sumisingit at pinapatigil ang aming usapan. Isang beses pa nga ay pinagalitan niya ako dahil ngumiti lamang ako nang pasalamatan ako ni Sir sa maayos kong pagluluto. Hindi ko maintindihan kung bakit tila bawat kilos ko ay binibigyan niya ng ibang kahulugan. Isang gabi habang naghahakapunan sila, aksidenteng natapon ng kanilang maliit na anak ang baso ng tubig. Agad akong lumapit upang punasan ang sahig. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ay ako na agad ang sinisi ni Madam. Sinabi niyang pabaya raw ako at wala raw akong silbi sa bahay nila. Kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Sir na ang bata mismo ang nakatapon ng tubig, hindi siya nakinig. Galit na galit siyang tumayo at itinulak ang upuan bago mabilis na umakyat sa kanilang silid. Nagkatinginan na lamang kami ni Sir. Humingi siya ng paumanhin sa ikinilos ng kanyang asawa at sinabing, unawain ko na lang daw ito dahil hindi pa raw tuluyang nakakabawi matapos manganak. Tumango ako. Kahit sa loob-loob ko ay unti-unti na ring nauubos ang lakas kong magtiis. Makalipas ang ilang araw ay sinabi ni Sir na kailangan niyang bumiyahe sa ibang bansa para sa isang mahalagang business meeting. Bago siya umalis, ay kinausap niya ako sa kusina. Nagpasalamat siya sa sipag ko at nakiusap na pagpasensyahan ko raw muna ang kanyang asawa habang wala siya. Nangako naman akong aalagaan ko ng mabuti ang bahay at ang kanilang anak. Hindi ko alam na ang pag-alis niyang iyon ang magsisimula ng pinakamadilim na bahagi ng pananatili ko sa Macau. Kinabukasan pagkatapos,
Umalis ni Sir ay tila ibang tao na naman si Madam. Halos bawat oras ay may ipinapagawa siya sa akin. Kapag natatapos ko ang isang utos ay may panibago na naman agad. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa sala, bigla niya akong tinawag. Paglapit ko ay ipinakita niya ang tasa ng kape ni Sir na naiwan sa mesa. Tinanong niya ako kung bakit daw lagi kong inaasikaso ang kanyang asawa. Hindi ko naunawaan ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi kong bahagi lamang yon ng trabaho ko bilang kasambahay. Ngunit lalo siyang nagalit. Sinabi niyang matagal na raw niyang napapansin ang paraan ng pagtingin ko kay Sir at pinagbintangan niya akong gusto ko raw agawin ang kanyang asawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko akalaing darating ang araw na pagbibintangan ako ng ganoong kabigat na kasalanan. Paulit-ulit akong nagpaliwanag na wala akong ibang hangarin kundi magtrabaho ng maayos. Sinabi kong ang tanging dahilan kung bakit ako nasa Macau ay para sa dalawang kapatid kong nag-aaral sa Pilipinas. Ngunit tila wala nang pumapasok sa isip ni Madam. Habang nagsasalita ako, ay bigla niya akong hinila sa braso at pilit na kinukuha ang cellphone ko. Nang makuha niya iyon, ay agad niyang tiningnan ang laman nito. Pagkakita niya sa larawan naming magkakapatid, ay lalo pa siyang nagalit kahit wala naman yung kinalaman sa kanyang mga paratang. Sunod niyang hinanap ang passport ko sa drawer ng maliit kong kwarto. Hindi ko na siya napigilan. Kinuha niya yon at mahigpit na hinawakan habang galit na sinasabing hindi na niya ako pagkakatiwalaan kahit isang araw pa. Nagmakaawa ako sa kanya. Sinabi kong huwag niyang kunin ang passport ko dahil kailangan ko ang trabahong iyon. Ipinaliwanag kong marami pa akong pangarap para kina Angela at Noel at malayo pa sila sa pagtatapos ng pag-aaral. Ngunit hindi na siya nakinig. Malamig ang kanyang boses nang sabihin niyang ipapauwi na niya ako sa Pilipinas at tapos na ang kontrata ko. Para akong nawalan ng lakas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga kapatid ko kapag umuwi akong bigo at wala pang naipon. Habang mahigpit kong pinipigilan ang pagluha, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung dito na ba talaga matatapos ang lahat ng sakripisyong tiniis ko para sa kinabukasan ng dalawang kapatid ko. Hindi ko na alam kung ilang oras akong umiyak sa maliit kong kwarto nang gabing sinabi ni Madam na pauuwiin na niya ako sa Pilipinas. Hindi ako makatulog dahil sa dami ng tanong na umiikot sa isip ko. Paano na sina Angela at Noel? Paano na ang mga pangarap naming magkakapatid? Paano na ang lahat ng paghihirap na tiniis ko sa loob ng halos 2 taon? Ilang beses kong naisip na tawagan ang tatay ko, pero agad ko ring naalala kung paano lang niya ako kinakausap kapag may kailangan siyang pera. Kaya pinili ko na lamang ang manahimik at ipagdasal na sana ay may mangyaring himala. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Madam. Wala siyang sinabing kahit ano. Inutusan niya lang akong ihanda ang ilang gamit ko. Hawak pa rin niya ang passport ko at hindi niya yon binitiwan kahit isang saglit. Habang inilalagay ko ang ilang damit ko sa maliit na maleta, pakiramdam ko ay bawat tiklop ko ng damit ay katumbas ng pagguho ng mga pangarap ko. Hindi ko man lang nagawang makapagpaalam ng maayos kina Maya at sa ilang Pilipinong nakilala ko sa Macau. Ang nasa isip ko lang noon ay kung paano ko sasabihin sa mga kapatid ko na nabigo ako. Tahimik ang naging biyahe namin. Nasa likuran ako ng sasakyan habang si Madam naman ay nasa unahan. Paminsan-minsan ay napapansin kong hinihingal siya at parang hindi komportable. Pero hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin dahil iniisip kong baka galit lang talaga siya sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas nang bigla kong marinig ang malakas niyang paghinga. Napansin kong napayuko siya sa kanyang upuan at tila hirap na hirap huminga. Tinawag ko siya ng ilang beses ngunit hindi na siya sumasagot. Agad kong sinabi sa driver na huminto at humingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto ay dumating ang ambulansya at isinugod siya
sa pinakamalapit na ospital. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakasunod sa kanila dahil hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa akin. Pagdating sa ospital ay agad siyang isinugod sa emergency room. Habang naghihintay ako sa labas, ay lumapit sa akin ang ilang pulis at kinuha ang aking pahayag. Dahil ako ang huling kasama ni Madam, bago siya mawalan ng malay, marami silang itinanong tungkol sa mga nangyari sa bahay. Kahit wala akong kasalanan, ay hindi ko maiwasang kabahan. Nasa ibang bansa ako at wala akong kakilala maliban kay Maya. Pakiramdam ko ay anumang maling salita ang mabitawan ko ay maaaring ikapahamak ko. Makalipas ang ilang oras ay dumating si Mr. Wong mula sa kanyang business trip. Halatang gulat na gulat siya sa nangyari sa kanyang asawa. Agad niya akong kinamusta at tinanong kung ano ang eksaktong nangyari bago mawalan ng malay si Madam. Isinalaysay ko ang lahat mula nang umalis kami ng bahay hanggang sa mangyari ang insidente. Tahimik lamang siyang nakinig at wala ni isang beses na nagtaas ng boses sa akin. Hindi tulad ng inaasahan ko, hindi niya ako agad hinusgahan. Hindi rin nagtagal ay nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Kinuha ng mga pulis ang mga CCTV recordings sa loob at labas ng bahay. Sinuri rin ng mga doktor ang medical records ni Madam. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo akong kinakabahan dahil hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging resulta ng lahat ng iyon. Mabuti na lamang at si Maya ang naging sandalan ko sa mga panahong iyon. Halos araw-araw niya akong dinadalhan ng pagkain at sinasabihan akong huwag mawalan ng pag-asa. Siya rin ang tumulong sa akin sa pakikipag-usap sa ilang opisyal at sa agency ko habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Ilang araw pa ang lumipas ay ipinatawag kami ng mga awtoridad. Doon ko nalaman ang buong katotohanan. Ayon sa mga doktor, matagal na palang dumaranas si Madam ng matinding postpartum depression na nauwi sa postpartum psychosis. Dahil dito ay nagkaroon siya ng matinding paranoia at madalas na naghihinala sa mga taong nasa paligid niya kahit walang sapat na dahilan. Nakita rin sa mga CCTV na ilang beses niya akong sinigawan, itinulak at pinagbintangan. Ngunit ni minsan ay hindi ako gumanti o nagtaas ng boses laban sa kanya. Wala ring anumang ebidensyang mag-uugnay sa akin sa pagkawala niya ng malay. Tuluyan akong nalinis sa anumang pagdududa. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang marinig ko ang desisyong iyon. Para akong nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Hindi ko napigilang maiyak habang paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos. Lumapit sa akin si Mr. Wong at taimtim na humingi ng paumanhin sa lahat ng pinagdaanan ko. Sinabi niyang hindi niya akalaing ganoon na pala kalala ang kondisyon ng kanyang asawa at ikinalulungkot niyang naging biktima ako ng lahat ng iyon. Inalok pa niya akong bumalik sa kanilang bahay at ipagpatuloy ang trabaho kapag tuluyan ng gumaling si Madam. Nagpasalamat ako sa kanyang kabutihan at matapos kong pag-isipan ng mabuti ay tinanggap ko ang alok. Alam kong kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang pagtatrabaho dahil hindi pa tapos ang laban ko para kina Angela at Noel. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, may isang bagay na tuluyan ang nagbago sa akin. Naalala ko ang mga salitang sinabi ni Maya noon sa park. Hindi ko responsibilidad ang taong ayaw magbago. Doon ko napagtanto na habang patuloy kong ipinapadala ang lahat ng kinikita ko kina Tatay Ramon at Lorna, lalo lamang silang nasasanay na umasa at abusuhin ang sakripisyo ko. Kaya gumawa ako ng desisyong matagal ko nang kinatatakutan. Tinawagan ko sina Angela at Noel at sinabi kong simula sa susunod na semestre ay magbo-boarding house na sila malapit sa kanilang mga paaralan. Nagulat sila noong una dahil iniisip nilang magagalit ang tatay namin. Pero sinabi kong ako na ang bahala sa lahat. Tinulungan ako ni Maya na magbukas ng bank account para sa dalawa at mula noon ay direkta ko nang ipinapadala sa kanila ang allowance,
matrikula at iba pang gastusin. Hindi na dumadaan kina Tatay Ramon at Lorna ang perang pinaghihirapan ko. Noong una ay halos araw-araw akong tinatawagan ng tatay ko para magreklamo at humingi ng pera. Pero unti-unti kong natutunang huwag nang magpadala sa kanyang mga pananakot. Ang mahalaga sa akin ay alam kong napupunta na sa tamang lugar ang bawat sentimong pinaghihirapan ko. Mula nang lumipat sa boarding house sina Angela at Noel, ay lalo silang naging seryoso sa pag-aaral. Mas madalas na kaming mag-video call at sa bawat pagkakataong nakikita ko silang masaya at walang iniintinding sigawan sa bahay. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng saysay ang lahat ng paghihirap ko sa Macau. Si Angela ay lalo pang ginanahan sa kursong engineering habang si Noel naman ay naging determinado sa kursong Information Technology. Tuwing nakikita ko silang nagkukwento tungkol sa mga project, exams at mga pangarap nila, mas lalo akong nagsisikap sa trabaho. At habang mabilis na lumilipas ang mga taon, hindi ko na malayang unti-unti na rin pala kaming papalapit sa araw na matagal naming ipinagdarasal. Ang araw na sabay kong makikitang magtatapos sa kolehiyo ang dalawa kong pinakamamahal na kapatid. Hindi ko na malayang halos 12 taon na pala ang lumipas mula nang unang tumuntong ako sa Macau. Marami nang nagbago sa buhay ko. Unti-unti ko nang nabayaran ang lahat ng utang ko sa agency. Nakapag-ipon na rin ako kahit papaano. At higit sa lahat, nakita ko kung paano unti-unting nagkatotoo ang pangarap na matagal kong ipinagdarasal. Sa bawat pagod, luha at pangungulila na tiniis ko sa banyagang bansa, iisa lang ang palagi kong pinanghahawakan. Ang araw na makikita kong nakapagtapos sina Angela at Noel. Dahil direkta ko nang ipinapadala sa kanila ang lahat ng kailangan nila, naging mas magaan ang kanilang pag-aaral. Hindi na nila kailangang mag-alala kung may pambayad ba ng matrikula o kung may baon pa ba kinabukasan. Hindi na rin sila bumalik sa bahay ni Tatay Ramon at Lorna. Sa boarding house na sila nanatili hanggang makatapos ng kolehiyo. Doon nila natutunang maging independent, matutong mag-budget ng perang ipinapadala ko at magsumikap para sa sarili nilang kinabukasan. Habang nakikita kong unti-unti silang nagiging responsable, lalo kong nararamdaman na tama ang naging desisyong ginawa ko ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko malilimutan ang araw na ipinadala ni Angela ang litrato niya suot ang kanyang graduation toga. Kasunod noon ay ang litrato naman ni Noel habang nakatingin ako sa cellphone ko sa maliit kong kwarto sa Macau. Hindi ko napigilang maiyak. Hindi iyon luha ng pagod o lungkot. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, umiiyak ako dahil sa sobrang saya. Natupad din ang pangarap naming magkakapatid. Nakapagtapos si Angela ng kursong engineering habang si Noel naman ay nagtapos ng information technology. Pakiramdam ko ay parang nabawasan ng napakalaking bigat ang puso ko. Ang lahat ng sakripisyo ko ay hindi na sayang. Hindi rin nagtagal ay pareho silang nakahanap ng magandang trabaho. Si Angela ay natanggap sa isang engineering company, habang si Noel naman ay naging IT specialist sa isang pribadong kumpanya. Tuwing tumatawag sila sa akin, hindi na tungkol sa problema ang aming pinag-uusapan. Hindi na tungkol sa matrikula, baon o kung may pambayad ba sa boarding house. Ngayon ay puro plano na para sa kinabukasan ang laman ng aming mga usapan. Minsan ay napapangiti na lamang ako habang nakikinig sa kanila dahil naaalala ko ang dalawang batang dati ay magkayakap lang sa ibabaw ng lumang mesa tuwing bumabaha sa aming bahay sa Leyte. Ngayon ay pareho na silang propesyonal at unti-unti nang binubuo ang sarili nilang mga pangarap. Akala ko ay iyon na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Ngunit may mas hihigit pa pala roon. Isang gabi pagkatapos kong matapos ang trabaho, ay sabay akong tinawagan ni Angela at Noel. Pareho silang nakangiti sa video call
at halatang may gustong sabihin. Nagtaka ako dahil tila pareho silang excited. Akala ko, noong una ay may magandang balitang tungkol sa trabaho nila. Ngunit maya-maya ay sinabi ni Angela na panahon na raw para ako naman ang unahin. Napangiti ako at sinabi kong matagal ko nang inuuna ang sarili ko dahil masaya naman akong nakikita silang maayos. Umiling lamang silang dalawa at sinabi nilang hindi na raw ako pwedeng tumanggi sa plano nila. Ipinakita nila sa akin ang isang maliit na lote malapit sa palengke sa aming bayan sa Leyte. Sinabi nilang matagal na pala silang nag-iipon mula nang magsimula silang magtrabaho. Hindi nila ginastos ang kanilang unang mga sahod sa mamahaling gamit o luho dahil may iisa silang pangarap. Gusto raw nilang makauwi na ako sa Pilipinas at hindi na muling mangibang bansa. Habang nagsasalita sila, ay inilabas nila ang plano ng isang maliit na mini grocery na balak nilang itayo. Sinabi nilang pagsasamahin nila ang naipon nilang dalawa at ang perang naipon ko rin sa Macau para makapagsimula ng negosyo. Gusto raw nilang ako ang mamahala sa grocery para hindi na ako mapalayo pa sa kanila. Hindi ko napigilang mapaiyak habang pinakikinggan ko sila. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nag-iisip kung paano ko sila matutulungan. Ngayon naman, sila na ang nag-iisip kung paano naman ako magiging masaya. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong gabing yon. Pakiramdam ko ay bumalik sa akin ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanila sa loob ng napakaraming taon. Hindi sa pera o sa negosyo, kundi sa simpleng katotohanang gusto na nila akong makasama habang buhay. Makalipas ang ilang buwan, ay natapos din ang kontrata ko sa Macau. Nang sabihin ko kay Mr. Wong na magpapasya na akong umuwi ng Pilipinas nang tuluyan, ngumiti lamang siya at sinabi niyang matagal na raw niyang hinihintay ang araw na yon. Nagpasalamat siya sa lahat ng naging tulong ko sa kanilang pamilya at sinabi niyang magiging bukas pa rin ang kanilang bahay kung sakaling maisipan kong bumalik balang araw. Nagpasalamat din ako sa kanya at kay Maya. Kung hindi dahil sa kanilang kabutihan, marahil ay matagal na akong sumuko. Bago ako umalis, ay mahigpit akong niyakap ni Maya at sinabi niyang sa wakas ay uuwi na raw akong panalo. Hindi ko napigilang maiyak dahil alam kong isa siya sa mga taong naging pamilya ko sa banyagang bansang minsan ding naging tahanan ko. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, ay nakita ko agad sina Angela at Noel na naghihintay sa arrival area. Pareho na silang nakasuot ng disenteng damit at halatang may kumpiyansa na sa sarili. Nang makita nila ako ay sabay silang tumakbo papalapit. Mahigpit nila akong niyakap at ilang minuto kaming walang ibang ginawa kundi umiyak. Hindi na namin kailangang magsalita dahil alam naming tatlo kung gaano kahaba at kahirap ang pinagdaanan bago namin marating ang sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang buwan ay natapos ang pagpapatayo ng aming mini grocery. Hindi man yung kalakihan, pero sapat na yon para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Nang araw ng pagbubukas ay maaga kaming tatlo na dumating sa tindahan. Habang inaayos namin ang mga paninda sa estante, hindi ko maiwasang mapangiti. Naalala ko ang maliit naming bahay na halos taon-taon ay binabaha. Naalala ko rin ang mga gabing umiiyak ako sa Macau dahil sa pangungulila at pang-aapi. Lahat pala ng sakit na yon ay may katapusan din. Habang unti-unting dumarami ang mga bumibili sa aming mini grocery, napatingin ako kina Angela at Noel na abala sa pagtulong sa mga customer. Doon ko napagtanto na hindi ako yumaman sa perang kinita ko sa ibang bansa. Ang tunay kong yaman ay ang dalawang kapatid na pinili ring magsumikap para sa kanilang kinabukasan at hindi sinayang ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa kanila. Kung dati ay ako lang ang lumalaban para sa aming tatlo, ngayon ay magkakasama na kaming bumubuo ng bagong pangarap. Admin. Kung may isang bagay man akong natutunan
Sa lahat ng pinagdaanan ko bilang isang OFW, iyon ay ang katotohanang hindi nasusukat sa laki ng sahod ang tagumpay ng isang tao. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makauwi ka sa sariling bayan na buo ang pamilya, may marangal na kabuhayan, at may mga taong handang saluhin ka pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasakripisyo. Ngayon, sa tuwing binubuksan namin ang mini grocery tuwing umaga, hindi na ako nagigising sa sigaw ng amo o sa lungkot ng pagiging mag-isa sa ibang bansa. Ang naririnig ko na ay ang tawanan naming magkakapatid habang sabay naming hinaharap ang bawat bagong araw. At sa wakas, masasabi kong sulit ang bawat luha, bawat pagod at bawat taon na inilaan ko sa malayong lupain. Dahil ang pinakamatagal kong ipinagdasal ay nasa harapan ko na, ang makauwi sa Pilipinas at mamuhay ng magkakasama kaming tatlo bilang isang pamilya. Maraming salamat po, mga kabayan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin hanggang sa dulo ng kwento ni Lena. Tunay ngang hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Malayo sa pamilya, tiniis ang pangungulila, pang-aapi, at napakaraming pagsubok sa ibang bansa. Ngunit ipinakita rin sa atin ang kanyang kwento na kapag ang isang tao ay nagsusumikap ng may malinaw na layunin at hindi sumusuko sa kabila ng hirap, darating din ang araw na aanihin niya ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lena, hanggang saan ang kaya ninyong isakripisyo para sa inyong pamilya? At sa palagay ninyo, tama ba ang naging desisyon niyang direktang suportahan ang kanyang mga kapatid kaysa patuloy na magpadala ng pera sa kanyang ama at madrasta? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section. Gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin at karanasan. At gusto rin naming makilala ang bawat isa sa inyo. Huwag kalimutang mag-comment kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nasa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Hong Kong, Macau, Singapore, Taiwan, Japan, Canada, Italy, United Kingdom o iba pang bahagi ng mundo? Nakakatuwang malaman kung gaano nakalawak ang ating pamilyang OFW at kung saan-saang sulok ng mundo. Tayo nagsasama-sama sa pamamagitan ng ating mga kwento. At bago kayo umalis, may isa pa kaming napakagandang kwento na tiyak na magugustuhan ninyo. Panoorin naman ang susunod naming video na pinamagatang OFW, nag-alaga sa paralisadong amo, di inakalang mabubuntis. Isa na namang emosyonal, nakakagulat, at puno ng aral na kwento ang naghihintay sa inyo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.